Hello po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan, saan man panig kayong mundo naroroon. You know, ingat-ingat po kayo lagi. Lalong-lalo na po ngayon at maulan. Sobrang maulan po, kanina pang tanghali. Yun, ingat-ingat po sa mga magdadrive. At syempre, ingat-ingat po sa mga nasa labas, sa mga naglalakad, ingat-ingat po. Ayun po, kakarating ko lamang po, bumili po tayo ng ating lulutuin. Magluluto naman po tayo for today's video kasi ilang araw na tayong walang luto serye. Nako, pinapagalitan na po ako ng aking mga kaibigan. Yun, no? So, ngayon po, kakarating ko lang. Di na po ako nakapag-video kanina kasi sobrang maulan po. Iniwan ko na po yung cellphone at baka po malaglag pa. Ay, lalong wala po tayong pang-vlog. So, ayun po, may nabili po ako dito. Tara po at nakabili po kasi ako ng isda. Pero ito po yung budget meal ulit na ating lulutuin or uulamin. So, tara po, samahan niyo po ako para linisan po at hugasan ng ating ulam for today's video. Saglit lamang po at ayusin ko lamang po ang ating camera kasi tabingi po siya. Manang-mana po sa nag-vlog, charot. So, yan. Ang makikita nyo po muna ngayon ay ang aking mga gagawin. Di po muna makikita yung pagmumukha ko. Mamaya na lang po para hindi kayo maumay. So, ayan po. Meron po tayong hugasan ko lamang po ito. Para po hindi siya namamaho. Ganyan po ako. Hinuhugasan ko po yung plastic para hindi po siya nangangamoy. Yan. Kahit itatapon na po, inuhugasan ko pa rin. Ito po ay ulo at katawan ng maya-maya. Pero syempre, kailangan po natin ay budget meal pa rin. Alam niyo po ba kung magkano ang bili ko dito sa isda? Syempre po, hindi siguro, no? Pero sa mga nag-uulam po nito, alam po siguro na medyo mura tong isda na to. Kaya ito po yung ating binili. Para po pang ilang ulaman ulit natin. Kasi mas magastos po yung luto ng luto. Panibagong sangkap, panibagong gastos sa apoy, sa kalan, yun. Nililinis ko lamang po mabuti at hindi ako nagtitira ng mga dugo-dugo. Kasi yun po yung malangsa. Opo, sabi po nila malangsa po itong ganitong isda. Pero syempre, gagawan po natin ng paraan para hindi naman po masyadong malangsa. Ano pong sa mga nagluluto po nito, ano pong luto ang ginagawa nyo rito? Nung nakaraan po kasi, puro ulo ng maya-maya yung niluto ko, sinigang po yung niluto ko nun. Eh ito po, may laman at merong ulo pa rin. Sa tingin nyo po, ano kayang magandang luto dito? Lalo na po, maulan ngayon. Ayan, no? So, maya-maya po, papakita ko naman po yung mga sangkap. Yan, lilinisan ko lamang po mabuti. Ang mahalaga po dito ay yung mga dugo-dugo po. Huwag po kayong mag-iiwan. Yan. Di baling running water po yung pang panglinis. Pero pag wala naman pong running water, pwede naman pong langgat-langgana. Pero syempre, linis na maigi para hindi po malangsa. Bukod po kasi sa mura to, masarap din naman po pagka hindi malangsa yung pagkakaluto. Ito pong lahat ay 90 pesos. Yan, papakita ko po sa inyo mamaya kung gaano karami yung ating nabiling 90 pesos. Yan. Madami na po ito. Malamang hanggang bukas po ito ng hapon ang ulam namin. Gabi po ngayon, baka hanggang bukas po ito ng hapon or may matira pa po. Kasi pagka ganun po na medyo madami po ay niluluto po siya ng hindi agad nasisira. Yung lutong hindi po mapapanis, ganun po. Kasi wala naman po tayong rep. Pero sa mga rep naman po, pwede naman pong magluto ng yung
masiselan, yung mabilis mapanis kasi pwedeng ilagay sa freezer. Hindi na po yun mapapanis. Yan. Mayroon po siyang panga, mayroon siyang ulo, at syempre may laman. Yan. Isa po to sa pinakamurang mga isda sa ngayon, sa panahon ngayon. Dati po, di ba po naabutan ko pa po kasi yung murang galunggong. Ngayon, isa na sa pinakamahal ang galunggong. Di ba ho? Yan po sa inyo, ano yung mga pinakamurang isda sa inyong lugar. Yan. Nahugasan na po natin ng isang beses. Siyempre, ulitin pa po natin. Yan. 2 beses ko lang po siyang hugasan kasi nasakit ko naman na po ng hugas. At running water naman po yung ating pinanghugas. Yan. Pero pagkahugas ko po ay may gagawin pa ako rito para hindi po siya malangsa pag niluto natin. Effective po yung ginagawa kong to kasi ilang beses ko na pong natry eh. Hindi lang po sa ganitong isda, pati po sa ibang mga malalansang isda. Ayan. Ayan o. Dami po. Dami ng 90 pesos. Sairin lang natin yung walang tubig-tubig ganyan. Puti na talaga siya. Kailangan lang po talaga linis ng maigi. At tapos, hugasan ko po to. Pasensya na po kayo kawali yung ginamit ko. Wala po kasi akong planggana. Then after pong hugasan, maglagay lang po ako ng tubig. Lalagyan mo po ng suka. Yan, medyo dagdagan nyo lang po ng suka. At konting asin. Yan. Babad lang po natin dyan yung isda. Ito po yung isda, oh. Ang dami po. Yan. Babad lang po natin yan dyan habang aayusin naman natin yung mga gulay. Yan. Yung tamang lang po. Yan, ganyan, oh. Iwan po muna natin dito para po mababad siya. At syempre, nilinisin ko po agad to. Ito ko po muna ilalagay kasi doon ko po siya sa nilalagay sa labas sa may tawag nun sa may butas doon sa labas. Yes, tanong po pala, sorry. So ayan, iwan po muna natin dyan yung ating isda. Ang Kuya Lito po pala ay nandito na, nagpapahinga. Ay, doon po siya. Hello po. Ayun, nakahubad po kasi siya eh. Yan, may basahan po ako dyan. Tuyo po kasi yan. So, i-ready po natin ang ating mga gulay-gulay. Gulay-gulay. Siyempre, hindi po mawawala ang gulay dapat. Yan. Yan, oh. Ayusin ko lamang po ulit ang ating, siyempre, camera. Na nga po, dito naman po tayo sa may gulay. Meron po akong biniling sitaw. 20 pesos lamang po ito. Siya, syempre, siling green. Luya, present. Tsaka, kamatis. Bali, ito po 20. 20 po to, pero hindi ko naman magagamit lahat. Magbubukod lang ako. Pwede na siguro dito ng 4. Papunta sa iyo, nagpupuntan? Yes, thank you. At syempre, kuha po tayo ng sibuyas. Meron pa po tayong sibuyas dito. Ayan. At may konting bawang. Ayan. Ito po, ibang sili. Sabihin mo ng 10 pesos yung ating nagamit. Tapos dito po sa sili, 10 po to. Maglalabas lang din po tayo ng 4.
So, ayan po. Bali, sabihin mo na pong 10 to or sabihin mo ng 15. Yan. 35 plus 5, 40 plus 10, 50 plus sabihin mo ng 10 tong dalawang sibuyas bawang, 60. Then, meron po tayong miso. Yan, alam nyo na po. Mayroon. Ilan na yung commute ko ni? 60? Oo, 10 pesos po, 70. At meron tayong tanglad, 10, 80. At syempre, meron po tayong sinigang, 20 pesos, 100. So, yan. At syempre, meron po tayong pechay. Bumili po ako ng 40 pesos para madami-dami po kasi iniisip ko para hanggang bukas na ng hapon. So, ayan po. Ang ating gulay. Bali, magkano ni? 100. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 95. 95 na to eh. 95 na po to plus 40, 135. Plus 90 pesos na isda. So, 215 po. Pero madami po yun. Ako na po nagsasabi madami yun. Kaya hanggang bukas po ng hapon namin yun. So yun, pero sa malaking pamilya, hindi lang para sa dalawa, tatlo, siguro kung isang kainan lang po to ang makakapag-ulam po na ito ay nasa 7 packs to 8 pack po. So yun, marami po kasi yung isda. Baka hindi lang po. Ayan, umpisahan na po natin ayusin ang ating mga gulay-gulay. Ayan, kumuha lang po ako ng strainer. Dahil, sisimulan ko na po ang ating pechay. Binubukod ko po yung aking yung tangkay kasi mas una ko po siyang nilalagay. Hindi po kasi masarap yung niya, yung pinaka-dahon kung sobrang luto. Kaya medyo matigas po itong tangkay niya. So, yun. Tapusin ko lamang po ito at balikan ko po kayo para hindi naman po sobrang haba. Kasi medyo matagal-tagal po ito. Ilan po itong medyo madami rin naman po kasi itong ating pechay. So, balikan ko na lamang po kayo after po na itong pechay. Para po isama ko kayo syempre sa pagluluto. Wait lamang po. Huwag po kayong aalis. So, ayun na nga po. Tapos na po yung pechay. Ito na rin po yung sitaw. At nahugasan ko na rin po yung ating mga kamatis, sili, tanglad. Ayan. Hiniwain na lang po natin yung kamatis, sili, at syempre, sibuyas bawang. Ayan. Bawang po muna. Siguro nagtataka po kayo bakit may bawang, isda yung lulutuin ko. O po, naglalagay po ako kung magigisa po ako. Pero kung hindi po ako magigisa, hindi na po ako naglalagay. Magigisa po ako kasi gawa ng meron akong miso. Yan. Pag sinigang lang po na yung walang miso, hindi na po ako nagigisa. At syempre, hindi na ako naglalagay ng bawang. At syempre, ito nga po ay, syempre, version ko. Iba naman po yung version nyo. Alam ko po na may mga kanya-kanya tayong version. Tulad ng lagi kong sinasabi, version ko po to. Kaya, pasensya na po kayo kung mali ako sa palagay nyo. So, yun. May mga nagko-correct po kasi minsan sa akin na, or may nagsasabi na hindi ganyan, hindi ganyan. Ito po ay version po ng Ate Vera. Sinishare ko lang po sa inyo
Para po, kung gusto ninyong gayahin ay okay lang naman po. Kung hindi, okay lang din naman po. So, yun, ganun lang po yun. Kasi kahit sino po na nagluluto ay may mga version po talaga. So, yan. Inalatan ko lamang po yung bawang bago po natin tapon ko lang po yung balat para di na po makalat. Nilinis ko na po kasi yung mesa. Kasi nga alibadbaran ako pagka yung mesa. Pero konting bawang lang naman po. Yan. Bawang, syempre sibuyas. Yan. At syempre, kamatis. Tsaka yung iba po na nagluluto ng miso, hindi na sila naglalagay ng tanglad. Ako po naglalagay po, ang isda mo, kung ang isisigang mo sa miso ay isda na malalansa. Pero syempre, tulad nga po ng sinabi ko, kanya-kanyang version po yan. May mga iba po kasi na magpo-question na naman, sinigang may tanglad. Hindi po, malansa po kasi talaga yung isda na isisigang natin. So, syempre, gawa po tayo ng paraan para hindi malansa ang ating ulamin. Kung po sa may luya ako, meron po akong tanglad. Pero sa mga ayaw naman po, wala naman po problema. Ayan, tapos na po natin i-prepare. Siset ko na lang din po yung camera at umpisa na po natin magluto. Ayan. Saglit lamang po, siset ko lang yung camera. So, ito na po pala ang ating lahat ng ingredients. Siyempre, dito sibuyas, bawang, luya, kamatis, tanglad, tsaka syempre siling green. Meron po tayong pechay. Yan, pinagbukod ko lang po yung tangkay at yung dahon. Tsaka meron po tayong syempre yung ating sitaw. May itim-itim po pero okay pa naman po siya. At syempre yung ating sinik, yung pang-asim, tsaka yung abad pa rin po nating isda. So, siset ko lang po yung camera at magluluto na tayo. So, ayun na nga po, napainit na po natin yung ating kawali. Siset ko lang po maayos to. At siya'y nakayukong maigi. Yan. So, ayun, magsisimula na po tayo sa pagluluto. Ayan. Mainit na po yung kawali, maglalagay na po tayo ng mantika. Medyo dadagdagan ko lang po yung mantika kasi igigisa-gisa po natin yung miso mamaya. Ayan. So yan, mainit na po. Lalagay na rin po natin yung luya. Inuna ko po yung luya para maunang maglabas yung kaluluwa niya. Aromatic na. Ayan. Kaya lang po natin lumabas yung aroma niya para mabango po. Ayan, konti pa po.
So yan, mabango na po. Pwede nalagay yung sibuyas bawang. So yan po, medyo brown na. Lalagay na rin po natin yung miso. Yan, sinasama po talaga to sa pagigisa. Pero may mga ano po na hindi nag-uulam ng may miso. Pero ako po kasi gusto ko ng may miso. Ayan. Sasaidin ko lang po kasi sayang. Yan. Yan. Hugas lang po akong kamay. Yan. At syempre, kahit sa pagigisa po, kanya-kanya po tayong trip kung ano yung mauuna or ano yung mauhuli. Yan. Igisa lamang po itong maigi, gawa ng miso. Yan. Dudurog-durogin lamang po para mag-isa pong maigi yung miso natin. Mas masarap po kasi yung miso pagka gisang-gisa. Ayan. Ayan. Bango po. At syempre, lalagay na rin po natin yung ating kamatis. Yan. Pakatasin lang po natin yung ating kamatis. Yan. Ang sinigang po masarap kung mas maraming kamatis. Pero syempre, tipid-tipid tayo at mahal ngayon ng mga gulay-gulay, kaya 4 lang po yung nilagay ko. Para yung 3 kasama nung nabili ko, pwede ko po ulit panluto bukas or sa susunod na araw ng iba naman po potahe or ibang ulam. Tagay po tayo, tubig. So yan, hindi ko na po pinapatay yung ano para kita nyo po kung ano po talaga, paano po talaga yung pagluluto natin ng may miso. Mamaya ko na lang po papatayin pag nilagyan ko na ng sabaw at papakuluan po natin. Para dire-diretso yung makita nyo yung procedure. At syempre sa mga gustong gumaya at gustong magluto rin ng ganito, ay pwede lamang kung panoorin tong video na to. At kukunin ko na rin po pala itong pagkakataon na to habang nagluluto po tayo. Kukunin ko na itong pagkakataon na to para magpasalamat sa lahat ng natutuwa tuwing may luto serye ako. Sa lahat ng gumagaya. Thank you po. Sobrang galak po ng aking puso. Dahil may mga nakaka-appreciate po ng ating ginagawa. At syempre, thank you very much din po sa mga nanonood ng vlogs namin ni Kuya Lito. Sa pamimili namin, pag
i-deliver, at kung ano ba man po namin na i-vlog. Thank you very much po sa inyong lahat. So, ayan po. Natunaw-tunaw na po yung ating kamatis. Yan. Maglalagay naman po tayo ngayon ng sabaw. Ayan. Tignan nyo po yung sabaw. Gawa po ng miso yan. Kaya ganyan po. At syempre, dadagdagan po ng sabaw. Syempre, hanggang bukas po natin po ulam eh. Yan. Sa mga nag-aalala naman po, dahil may kamatis, baka po mapanis agad. Di naman po. Kasi may asim naman po siya. Lalagyan natin siya ng asim. At syempre, habang papakuluan po natin, maglalagay na rin ako ng suka. Opo, lahat po ng niluluto ko na ulam, para hindi po mapanis, lalagyan ko po ng konting suka talaga. So, ayan po, nakapaglagay na po ako ng sabaw. At yun na nga. Atin na pong papalasahan, syempre. Maglalagay na po tayo ng asin. Yan. Konti lang po kasi may alat po yung ating pampaasim mamaya. So, habang pinapakulo po yan, papatayin ko po muna yung camera. Takpan po muna natin. Para naman po hindi kayo masyadong mainip. Balikan ko po kayo mamaya pag kumukulo na po siya. So, ayun na nga po, may nalimutan po pala akong ilagay, yung tanglad. Lagay na po natin. At maglalagay po pala akong paminta. Para po, bago kumulo ay, papakuluin ko po ito ng papakuluin muna bago ako maglagay ng isda. Kasi para po yung aromatic ng mga giginisa nating una ay pumunta po siya sa sabaw. So, hintayin lang po natin kumulo para bumango po yung ating sabaw. Balikan ko po kayo. So, ayun na nga po. Kumulo po, tapos pinakulo ko po yung sabaw ng mga 5 minutes para yung mga aromatic ay maglabasan. So, ito, kumuha po ako ng kutsara. Titikman po muna natin. Ang ganda po ng kulay ng sabaw, gawa po ng kamatis. Okay na po yung lasa. Siyempre, lalagay na po natin yung isda. Hinugasan ko po pala ulit to, pero padaan na lang po sa tubig, siyempre. Yan. O, diba po, napakadami ng isda. Baka po sabihin nyo, bakit po napakadami kong biniling isda? Ito po kasi yung tumpok-tumpok. 2.50 ay 50 po ang tumpok. Pero pag dalawa, 90 pesos. Eh, sa isang tumpok, kulang naman po. Hindi naman po aabot ng ilang ulaman namin. So, dinalawa ko po, 90 pesos. So, ayan. Wait lang po at lalagay na po pala natin yung sili. Hugas lang po akong kamay. Lagay na po natin yung sili. At syempre, dahil matigas po itong ating medyo matigas to, yan. Lagay na rin po natin. Para sabay ng maluto yung ating sitaw. Mga nahugasan ko na po to. At yung ating isda. So, balik po tayo sa pagtatakip. Pagtatakip, balikan po natin mamaya ulit. So, ganyan lamang po. So, yun po, kumulo na po siya ulit. Lalagay na rin po natin yung tangkay. Ayan. Napakabango po. Gawa ng luya at ng ating tanglad. Ayan. Diba po, napakadami. Ayan. Mamaya po, isang kulo pa, lalagay na rin natin yung dahon. Malapit na po itong maluto. Ayan.
Ito na po yung ating laman ng isda, oh. Malaman po siya. At hindi mo po siya maamoy langsa. Kasi sa dami nating nilagay na pampatanggal ng langsa eh. Yan. Isang kulo po, lalagay na po natin ang ating dahon ng pechay. So, ayan na nga po, kumukulo na. Ayan na po, ayan na, kumukulo na. Nalagay na rin natin ng gulay, syempre na dahon. Ayun, umaapaw na. Umaapaw na ang ating ulam for today's video. Ayan. Sasabihin na naman ng iba, ang dami, dadalawa lang kayo. Opo, madami po talaga to para sa dalawa. Kung isang kainan nyo lamang. Pero kung ilang kainan nyo po, ay syempre, kailangan dagdagan. Ninalaglag po kasi, pinulot ko lang at sayang. Tutulak-tulak ko lamang po para maluto. Saglit na lamang po ang luto nito. Yan, sarap naman ang bango. Nalaglag pa yung isa. So, yan po. At yan na nga po. Lalagay ko pa po ulit to. May natirang isa. Nalaglag pala. Sorry. Pero hinugasan ko naman po. Sayang po kasi. Yan. Lalagay na rin po natin tong ating pang-asin. Opo, huli po talaga ako naglalagay para yung asim andun pa rin. Baka po sabi ng iba, hindi maluluto yan. Hindi po, syempre papakuluin pa po natin yan para maluto po yung pang-asim niya. Easy lang po kayo. Yan, no? So, yan. Pag kumulo po yan ng isang beses, kulong-kulo po, ay okay na. Pwede nang patayin. Sino ka ba ito? Yung apoy, easy ka lang din. Yan, no? Ang sarap. Pero syempre, hindi po natin pwedeng halukayin ng halukayin. Kasi madudurog po ang ating isda. So, yan. Pakuluin lang po natin ng konti. Yan. At syempre, titikman lang po ng Ate Vera kung okay na po yung lasa. Okay na po para sa akin, pati po sa pang-asim. So, antayin lang po natin kumulo po yan. At okay na po ang ating maya-maya na sinigang sa miso. Yan. Nakain po ba kayo nito or nag-ulam po kayo? Yan, no? Tcharan! At yan po, maglalagay po ako dito sa plato, syempre. Pe-plating lang po natin para mayroon din po tayong pang-reel, syempre. So, yan. Pakuluin ko lang po ng konti para yung asim ay okay na. Pero luto na po yan. Huwag kayong mag-alala. At lutong-luto na po. Ayun, no? At syempre, gulay. Maglalagay po tayo. Ayan. Plating time. At yun po, patayin na po muna natin yung apoy para hindi po malamog ang ating mga gulay. Okay na po yan. So, ito na po, luto na po ang ating maya-maya na sinigang sa miso. Ito na po siya. Yan.
So, ano ba pong ginagawa nyo? Ito na po ang ating sinigang, oh. Kita nyo po ba yan? Yan. Looks like yummy. Yan, oh. Yun. So, yan po ang ating sinigang. So, Misu, hindi ko po mahawakan na ganun kasi napakainit. So, ano pa pong ginagawa ninyo? Kain na po tayo. So, ayun na nga po. Si Kuya Lito po ay kakatapos po niya kasi magkape at kumain po siya ng tinapay. Pero sabi ko, tikman na po niya para po may video po natin kung ano pong reaction niya sa ating niluto. So wait lamang po, anuhin ko lamang po yung electric pan at nakatutok po sa ating camera. So yan. Game na po ba kayo? Ano? O sige, tikim. Tikman ko na. Sino? Siyempre itong niluto mo. Ah, Mamaya na sa iyo. Joke lang. Tignan na po natin, mga minamahal naming subscribers. Yun. lasa. Malasahan. Lo, wala ka ng panlasa? Sarap ng malasahan. Bakit? Ano lasa? Parang may kulang. May kulang ano? Napakasarap po. Sabi mo parang may kulang. Kulang kasi ng ang pagkuha ko ng gulay. Ako, yung kanina po pala kaya hindi ko masyado malasahan. Di ba nagkape ako? Kaya hindi ko masyado malasahan. Saka, lahat ng ulit po, mga minamahal naming subscribers, saka viewers po. Ulit? Sarap. Ulit-ulitin ng... Pagkain. Ah, Masarap po. pwede na. Patingin na. Mamaya na po kami kakain ng ano kasi kakakapi nga lang po na Kuya Lito. Apo. Busog pa raw po siya. Kaya pinatikman ko lang po siya. Ito po yung ulamin na po namin mamaya. Yes po. Kaya po dito na kami kumukuha. Huwag po kayo magalala. Hindi ko na ito ibabalik doon. Apo. Ang sarap po. Malangsa ni. Hindi nga, hindi. Ayos nga. Anong ginagawa mo dyan? Ba't hindi naman sa kuha ng sili? Hindi. Meron siyang tanglad, luya, syempre may sili. Tsaka syempre yung ating isda. Di ba pinababad ko siya sa suka? Pero paano nga dito? Kasi may luya, no? Pampalis kasi lang sa luya. Ba't yung tanglad? Yun, no? Sarap po. Ito sige. Sarap po. Kain-kain po tayo. Yun. Sarap ito. Pwede na pong hindi na tayo magkanin. Po, kasi maraming gulay, maraming sabaw. Tamang-tama po sa maulang panahon, syempre. At syempre, ito po ay budget meal. Para sa mga hindi naman po nag-uulam ng ulit-ulit, pwede namang isang tumpok lang na isda, 50 pesos, tapos konting gulay lang. Pwede naman po yun. Mas budget meal po yun. Pero para sa akin po kasi mas budget meal yung medyo dadamihan mo na ilang ulit yung uulamin. Mas budget meal po yun. Kasi kung sa isang ulam po, makaka 150 ka, pinakamababa na po yun. Kung mga 150 ka, tapos makakatatlong luto ka or 4, edi magkano na po yun? Nasa 600 po. Pero dito po, pag medyo dadamihan mo na at ilang ulit mong kakainin, uulamin ninyo, sa halagang 200 plus, o diba, ang laki ng bawas din. Opo. Ganon po kasi ako, at hindi naman po kami maselan ni Kuya Lito, kahit ano man po yan na, kahit gulay lang po, kahit walang isda, ganon po talaga ako magluto. Pero syempre, siguro na kayo kasi halos araw-araw po dati, or minsan, na puro pagluluto po yung aking yun po ay mga stock ko lamang po na video, Opo. na hindi ko agad na-edit. Kaya may pang-araw-araw po akong luto. Pero sa totoo lamang po, pag ako nagluto po kasi, kunwari inulam po namin ng gabi, kasi usually po magluluto ako gabi, hanggang bukas pa po yun ng hapon. Or Opo. may natitira pa. Hanggang kinabukasan pa minsan, di ba? Pero itong mga ganito po ay hanggang bukas na po namin ng hapon to. Malamang. Kasi medyo marami po yung isda. At syempre, dinamihan po natin ng gulay. So, yun, ganun lamang po. Yun lamang po yung konting tip ko. Pero sa mga lang po yun. Sa mga hindi masiselan.
Tulad ng yung nag-uulam ng paulit-ulit, Opo. yun, ganun po. Meron po kasi tayong mga kababayan na hindi sila sanay or ayaw nila ng paulit-ulit na ulam. Opo. Kami naman po, okay lang naman po sa ganun. Pero kung hindi naman po kayo sanay sa paulit-ulit na ulam, pwede pa rin po ninyong gawin ito for budget meal. Opo. Ito po kasi dinagdagan ko lang, kaya medyo naka 200 plus po tayo. Opo. So, ganun lamang po at sana po kung gusto nyo pong magaya itong ganitong version ng Ate Vera ay free pong manood lamang po kayo at syempre kung may gusto po kayong idagdag or may gusto po kayong i-share na mga putahe ay mag-comment lamang po kayo Yes, syempre po. sa comment section. At ito po pala, ito yung masishare ko lang po. Nung may tindahan po kami at nagtitinda ko ng ulam ay isa po ito sa bestseller ko. Opo. So yun po, ganun lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood at maraming salamat po sa lagi ninyong pagsuporta sa aming mag-asawa. Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan saan man po kayong panig ng mundo naroroon. Mag-iingat po kayo. God bless you all po. Bye-bye po! Thank you po. Sabayan na po kami kumain. Sarap po ng ating ulam. Yun, kumain o pumapak. Kumain siya. So yun, bye-bye po. Ingat Thank you po kayo. po. God bless us all. Bye! Ingat-ingat po.